Muli po ay hayaan niyo po munang ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana po ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, mailayo kayo sa anumang uri ng sakit, or either malayo kayo sa anumang mabibigat na problema, bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan. Ayan po, hindi po natin alam kung nakakatawa or nakakabuisit or nakakapanggigil itong ating gobyernong sa wari ko ay matindi na ang pagkasaltik ng gobyernong ito. Una, di ba? Araw-araw dyan ibinabalita itong si Erwin Tulfo na yung Eric Sylvester ang kanyang pangalan sa US na American citizen po yan, kung bakit yan ay tinanggap at yan pa nga ay nanalo pa ang senador ngayon, yang si Erwin Tulfo na may hawak pong American citizen. Nawala na po yun, yung usaping yun. Ngayon naman po, ito naman pong si Chodoro, Gibo Chodoro. Ay mayroon din po palang European passport na hawak niyan. At European citizen po yan. At hindi po Filipino citizen. Hindi lang pala may saltik talaga itong gobyerno nito. May kaltog pa talaga ang ulo nito. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaipon-ipon po talaga yung may mga saltik ang ulo ng mga nandito na namumuno sa atin. Sabi ko nga ano na ba ito? Sinimula ng presidenteng higop na may asawang butod dasinghot. Pati itong mga cabinet secretary niya may mga saltik din sa ulo. Kagaya na lang itong si Clara Castro na walang ibang ginawa kundi ang mag-fake news. Hindi ba't sila yung galit na galit kuno sa mga fake news, pero sila rin po nagpi-fake news. Kaya talagang kumpirmado, sigurado na po ako na ang gobyernong ito ay may saltik. Mayroon pang kaltog. Ayan. Imaginin mo yan. Okay. Tingnan mo. Lumabas na European na citizen pala itong si Gibo Chodoro. National Defense pa naman yan. Hindi Secretary or Department of ano yan? Basta kung po, nasa national po yan. National, DND Secretary, ano ba yan? Department of National Defense. Yan. So imagine mo, tapos, pwede pa tayong magtiwala dyan sa hindi naman Pilipino yan, kundi European citizen pala yan. Grabe. Lord! Kunin mo na itong mga animal na may mga saltik sa ulo na ito. At para hindi na makapamirwisyo dito sa ating mga kapwa Pilipino. Tingnan nyo. Si Abante. Hindi ba't idiniklara ng Supreme Court yan na hindi pa pwedeng manahin kung halimbawa na disqualified yung kalaban nitong si Abante, ay hindi po pwedeng si Abante ang mag take over dahil second placer lang po
yang si Abante. Pero dahil nga po sa ang laki ng kaltog at saltik ng ulo na nandito sa gobyernong ito, lalo na ito si George Garcia na ito, ayan, nakaupo uli sa Kongreso itong si Abante na mukhang bayawak. Praise the Lord! Kunin mo na, Lord, itong mga animal na mga politikong ito na nagpapahirap sa bayan. Para sabihin ko sa inyo, sabi ko nga, hindi ko na kailangan magpakita pa rito ng ebidensya. May interview sa Bilyonaryo Channel, yang si Abante, na ang sinasabi, bubuhayin daw uli nila yung Quadcom nila. Praise the Lord! Katayin mo na itong mga animal na mga politikong ito na wala nang ginawa sa bayan kundi ang pahirapan ng ating mga kababayan. Imaginin mo, bubuhayin nila yung Quadcom, wala na naman sila magawa. 3 taon na naman silang magdadadaldal dyan sa Quadcom. Ang tatargetin yung mga vlogger nitong mga unggoy na mga congressman na ito, na mga demonyo, na pastor pa man din itong hinayupak na ito, ayan, bubuhayin daw. Nandyan po yan sa Bilyonaryo Channel, mapapanood nyo po yung pagmamalaki pa niya na bubuhayin daw yung Quadcom. Ano bang ginawa at ano bang naitulong sa ating mga babayan yung Quadcom na yan? Ang ginawa lang nila, magchismisan, tapos yung hindi nila kursunada ang pagmumukha, ikukulong nila na mabuti na lang at hindi na nanalo yung isang unggoy na si Paduano na ito, na mahilig mag-cite in contempt. At mabuti na lang at isinuka na ng mga taga Negros Occidental yan. Hayop na yan. Hindi pa magkamatay itong mga animal na ito. Ano bang mga nagawa nitong mga buisit na ito? Sa gobyerno natin. Wala akong matandaan kundi yan. Magmura sa Kongreso. Hindi ba't namo, sabi nga nitong si Abanting Dila na ito, na kung titingnan mo ito para talagang kakambal talaga ng bayawak. Itong haba pa ng dila itong hayop na ito. Ewan ko ano nangyari dyan sa Supreme Court. Hindi nyo man lang hinarang itong isang demonyo dyan sa Comelec na itong si George Garcia na ito. Nako, naniwala kayo sa akin. Ito bang mga taong ito, dapat pa bang binubuhay ito ng ating Panginoon? Hindi ba dapat ito binibigyan na ito ng ultimatum, itong mga hayop na ito, mga manluloko na ito at mga kawatan na ito? Bilyon-bilyon ang kinita dyan ni itong Comelec na ito. Kunin mo na, Lord, itong mga animal na mga nasa gobyernong ito. Buisit kayo. Ano kaya ang pan ito? Ano na ba? Kabi-kabila yung makakukan mo. Yan pa, kagaya pa ng impeachment na yan. Pipirma lang sila sa impeachment ni Sara, 150 million na. Kada pirma nila, milyon-milyon. Ang winawaldas ng ating gobyerno para lang dito sa mga kawatang mga kongresistang to. Yung congressman dyan sa Pampanga, siya na ang kontraktor, siya pa ang supplier, siya pa ang magbibigay ng pondo na kaya nga nagkandag giba-giba yung kwan yung diki. Paano? Yung 100 million na ibinuhos ng gobyerno na project dyan sa diki dyan sa Pampanga, ang napunta lang doon sa project, wala pang 100,000. Kumbaga, talagang tinipid out of 100 million 100 million. Ang naging total lang ay mga 100,000 lang yung ginastos. Kaya yun, giba.
Dahil wala nang katibay-tibay yung simento na ginamit nila. See? Napakakwantong mga hayop ito. Sabi ko, Lord, sana pagbaguhin mo na sila. Kung hindi mo man mabago ang mga pag-uugali nito bilang mga kawatan nitong mga animal ito, kahit papaano sana ay ilagay mo ako dyan para isa-isahin kong gilitan itong mga animal, mga kawatan ito. Magmula dyan sa Comelec na yan. Imaginin mo, si Erwin Tulfo na American citizen na ilusot ni George Garcia. Itong si Abante na talagang talong-talo na ang sinasabi dyan na Supreme Court ay hindi mamanahin ng second placer yan. Kundi dapat yan ideklara yung Manila na yan, yung nasasakupan itong si Abante na ito at saka yung nanalong kalaban niya na panibagong eleksyon, special election dyan, ay wala rin. Hindi rin napigilan ng Supreme Court. Ano na? Bakit? Dahil ba itong si Bayawak na ito ay kaalyado ng administration at na-delibera na rin ito ng sako-sakong sako-sakong dolyar. Putang ina talaga itong gobyerno natin. Ang laki talaga ng kaltog sa ulo itong mga nandito na namumuno sa atin. Mga opisyal ng gobyerno hanggang sa presidente, ang laki ng saltik sa ulo. Grabe. Lahat na ng korupsyon nandyan na, lahat na ng klaseng pagnanakaw ginawa na nitong mga animal na ito. Lahat na ng kasamaan ginawa na nitong mga hayop na ito. Ayan pa, isa pa. Yang sa Taal, yung mga sabungero daw kuno, na ang sinasabi ay ilang sako raw yon yung naiahon nilang mga bangkay ay mga buto. Alalahanin niyo mga kapatid, 4 na taon na po na lumipas yung mga sabungero na yan na nawala. So kung 4 na taon po yan, anong expectin ninyo doon sa sako na pinaglagyan sa kanila? Anong na-imagine ninyo doon sa sako? Sa loob ng 4 na taon na nakababad yan sa dagat at saka sa burak. Anong expectin ninyo? Hindi ba't ang sako sa loob ng 4 na taon na nakababad sa burak at dito sa tubig, hindi ba dapat gutay-gutay na yan? Pero nung inahon nila, yung sako na inahon nila, ay parang kalalabas lang sa kwan. Kalalabas lang sa makina, sa pag-manufacture, paggawa doon sa makina. Bagong-bago, as in virgin na virgin pa yung sako. Ganun ba ang itsura ng sako na 4 na taon nang nakababad sa burak at saka sa tubig? Kaya nga po sinasabi ko rito, ang laki ng kaltog sa ulo nitong mga nandito sa atin sa gobyerno. Ngayon, sana nga lang, dahil lumabas na yung resulta ng forensic expert doon sa namatay na si Paulo Tantoco, na kasama ni Lisa sa Amerika na doon suminghot, ay nag-positive po sa droga, at ang sinasabi pa nga po doon, ang cause ng death niya ay droga nga.
Nako, may tulog ka, Lisa, dito. Dahil ikaw, yung talagang kasama nila. At ikaw, Chis Escudero, nako po, kasama ka doon sa entourage na yan. Ang tanong ko lang, Chis Escudero, sumisinghot ka rin ba? Kasi kasama ka ron sa party na yun eh. Kasama ka nitong si Lisa eh. Nung mamatay itong si Tanto ko na ito. Ikaw ba ay sumisinghot din? Kasi kung nagkukuhan ka, nagpreskon ka, hindi ba't gumaganyan ka ng gumaganyan? Tapos inom ka ng tubig. Di ba? Hindi ka na nawala ng sipon. Lagi ka may sipon. Di ba kasama ka na rin sa pagsisinghot? Hindi lang yan. Ikaw, Jinggoy, kasama ka rin doon sa entourage na yan. Oh, kailan ka pa natuto na magsingot, Jinggoy? Hindi, in fairness dito kay Jinggoy, ito po yung bata pa po yan dati nung nandyan ako sa Eisenhower Street, dyan sa Green Hills. Bata pa po yan at hindi naman bata, kundi binatilyo na sila. Ang barkada po yan ni Jinggoy ay si Fritz Yingko. Yang anak po yan ng dating commissioner ng basketball na si Mariano Yingko. Yan. Anak po yun si Fritz. Yan po yung barkada ni Jingo Estrada. Nasubaybayan ko po yung mga batang yan. Kasi nga po, di ba sinasabi ko po dyan, dati, nakatira po ako dyan sa ilalim ng truck na sira. At nung panahon po na patay gutom ako at hampas lupa. Kaya nasubaybayin ko po yan at mabait naman po yan at hindi ko lang po alam ngayon kung kasama na po yan sa pagdudruga. Kasi kasama po yan sa entourage ni Lisa nung mamatay po itong si Paulo Tanto ko na ito. Well, kung ganun man ay dapat sama-sama kayong makulong sa Amerika. Ikaw, Chis Escudero, pansinin ninyo ha, pag nagpe-press ko niyan. Ganyan ang ganyan. May sipon lagi. Hindi na gumaling ang sipon niyan. Tapos inom ng tubig, inom ng tubig. Di ba? Gara nyo. Sa Amerika pa kayo dadayo ng pagsisinghot. Ay, nako, Diyos mio. Kunin mo na, Lord, itong mga singhotirong ito. Kasama na po itong butod na ito, nabuldat na. Nabubudlat na ang mata sa kasisinghot. Isama mo na rin po itong bangag na ito. Dahil hanggat nandyan po itong mga ito, patuloy lang po na paghihirap ng ating mga kapwa Pilipino. Nakakasawa man pong ulit-ulitin, pero ito po ang totoo. Napakarami na po at parami pa ng parami ang mga Pilipino nating walang masaing. Hindi po ako magsasawang uulit-ulitin yan. Kahit na ako mismo ay toriting-toriti na sa sinasabi ko. Pero yun po ang totoo. Napakarami nating mga kababayan ang walang masaing, pero kayo, nag-i-enjoy lang kayo sa kasisinghot ng mga Judas Iscariote kayo. Kayo yung kayo yung dapat napipiste. Kadami-dami namang namamatay natin mga kababayan, bakit di pa magkamatay itong mga ito? O ikaw rin, Santiago, diba, galit na galit ka kay Maharlika. Na sinasabi mo, fake news itong ginagawa ni Maharlika. Paano na ngayon yan? Nagbumirang sa mukha mo ngayon na totoo pala yung sinasabi ni Maharlika at hindi fake news pala yung sinasabi ni Maharlika. Hindi ba't dapat ikaw ang kasuhan o di kaya ikaw ang ikulong dyan sa NBI? Yan po ang sinasabi ko sa inyo, ayaw niyong timbangin muna.
Sinabihan nyo na agad na fake news agad to si Maharlika. Oh. Sino ngayon ang fake news? Hindi ikaw mismo, katanda-tanda mo na eh. Naging judge ka pa man din. Ano ka ba? Galit na galit ka, di ba? Galit na galit ka nung nasubaybayan ko eh. Galit na galit ka kay Maharlika. Pero paano nga ito? Mismong county police na ang nag-release ng namatay si Paulo Tantuco dahil sa overdose ng Coca-Cola. So, posible na itong mga kasama niya, itong si Lisa, si Escudero, at si Jinggoy nito, at kung sino pang iba, posibleng mga gumagamit din yung mga yan. Bakit hindi ngayon ang hulihin mo, Ms. NBI Director Santiago? Bakit hindi yan ang imbitahin mo sa opisina mo at pag-undergohin ng hair follicle test? Instead na ang pag-initan mo dito si Maharlika. Diba? Ito na nga po yung sinasabi ko. Talagang nagsama-sama na yung may mga saltik sa ulo. Saan pa pupulutin ito mga kababayan ko? Kung wala nang matino sa inyo. Wala na po eh. Sira na ang mga utak ninyo. Hindi na po kaiga-igaya, hindi na po napapakinabangan ng taong bayan yung mga utak ninyo. Wala na po. Hindi na po nagpapangsyon na maayos yung inyong mga utak. Kasi nga po, lusaw na. Kung baga doon sa nilugaw, ay mas malabnaw pa sa nilugaw. Malusaw na nga. Para ng putik na pauli-ulit dinadaanan ng gulong yung mga utak ninyo, kaya hindi na kayo makapag-isip ng tama. Kaya habang patuloy yung pagiging kaltog at saltik ng mga ulo ninyo, patuloy din itong ating mga kababayan na parami ng parami yung mga nagugutuman at walang masaing. Paulit-ulit na lang po. Tuwing magbablog na lang ako, talagang hindi ko pinagsasawaan na itapik yung kung gaano na po karami yung ating mga kababayang walang masaing. Sabi ko nga, ultimo sarili ko, sawang-sawa na ako eh sa kadadaldal dito. Pero wala. Talagang pan kayo. Talagang sarado yung mga tainga ninyo. Punong-puno ng dolyar yung tainga ninyo. Punong-puno ng kwarta yung airdrum ninyo, kaya wala kayong naririnig. Tapos nakamaskara kayo ng kwarta rin, kaya wala kayong nakikita. Kasi nga, mga saltik ang mga ulo ninyo. Ganon. Di lang kaltog, may saltik pa kayo. Saan pupulutin naman itong mga kababayan ko kung ganito? Wala na pong matino sa gobyernong ito. Kaya, sa mga kababayan ko, well, at pasensya na po tayo, pasensya na po kayo. Ako na po ang humihingi ng paumanhin sa lahat ng mga kababayan ko na ngayon ay walang masaing. Yan po ang ipinagdidiinan ko po sa inyo. Paumanhin po ang aking hinihingi sa inyo. Dahil nagkaroon po tayo ng gobyernong may saltik. Nagkaroon po tayo ng gobyernong mga walang puso at kaluluwa, na dapat lamang sa kanila ay isumpa itong mga hayop na ito. Sobra na ang kahayupan itong mga animal na ito. Nasa pawan pa nila si Satanas. Kaya maging si Satanas, galit din sa mga ito. Satanas nasa pawan nila eh. Ganyang kadimonyo itong mga animal na ito. Okay lang sana na magnakaw kayo kung tamang-tama lang sana sa inyo. Okay lang. Pero ang problema, pati yung
Pati yung pagsisinghot nyo ng Coca-Cola, paghihigop ninyo ng Coca-Cola, ikakargan nyo pa dito sa aming mga Pilipino. Pira po namin yung ginagastos ninyo, mga hayop kayo. Wala naman kayong pira na ginagastos eh. Baka nga yung eroplano na sinakyan ninyo ay eroplano pa ng gobyerno. Kung hindi naman eroplano ng gobyerno, binayaran ng gobyerno. Pero saan galing yung pera ng gobyerno na yan? Sa amin po lahat yan. Ay ultimo nga yung mga nilalamon ninyo. Sa bawat pag-inom ninyo ng tubig, bawat pagsubo ninyo, sa amin po galing. Hindi na kayo nahiya niyan. Tapos pag nanakawan nyo pa kami, sobra naman kayo. Hindi ko alam kung tao pa ba kayo o talagang wala, hindi ko na po talaga alam. Wala ko na, kung mayroon pang higit pa doon sa Satanas at demonyo, higit pa doon eh. Kaya wala po akong word na maalala kung paano ko isalarawan kayo. Hindi lamang po kayo Satanas, higit pa kayo sa pagiging Satanas at demonyo, mga hayop kayo. Kaya, pasensya na po kayo mga kababayan. Sabi ko nga po kanina lang, ako na po ang humihingi ng paumanhin sa inyo. Dahil nagkaroon po tayong gobyernong kawatan na, may kaltog na, may saltik pa, adiktos pa, lahat sila mga bangag na. Tingnan nyo si Claire Castro na yan. Puro ka-fake newsan. Ha? Magsasalita lang ito eh, kwan ito. Sabagay sa pagmumukha lang yan eh. Akala nyo ba, kwan? Tingnan nyo. Abay, araw-araw nakapilipin niya na hayop. Samantalang ngayon lang nakatikim ng damit na Pilipinian na yan sa pagiging fake news niyan. Magandang umaga, mga preskor! Tama ba yan? Ganyan ba dapat ang pagsasalita na para kung isang parot o isang luro? Ha? Anyway, wala na po akong maisip. At basta po dito sa ating sa aking mga subscriber ay tuloy lang po yung ating buhay. At darating din po ang araw na maging sa atin. Ngayon po ay hindi natin araw ngayon. Pero sisiguraduhin ko darating yan. Ang araw na tayo naman. At doon yung makikita kung papaano ko gawing abnormal itong mga taong ito. At doon nyo makikita na lahat yan ay gagawin kong miserable ang buhay na mayan. Tatanggalan ko lahat ng kanyan. Kasi hindi naman ako kwan. Hindi na ko naman masikmura yung pagpapatayin agad itong mga ito. Gusto ko, bago mamatay itong mga ito, yung wala munang mga kamay at paa. Tapos tabtabin na rin yung mga bungangaan yan. Lalo na yung mga vlogger na nakalawit ang kwan dyan. Labi. Yung mga vlogger na kwan, scammer. Vlogger na butanding. Vlogger na supot. Vlogger na ulikba. Pati yung hinaharap, madilim. Kaya darating ang araw. Lahat yan, papuputiin ko yung mga ulikba. Papapayatin ko yung mga butanding dyan. Lalo nito mga politikong mga kawatan na ito na numero 1 nagpahirap sa mga kababayan ko. Darating sa inyo ang araw na kayo naman ang maghihirap sa latigo namin. Maraming salamat po at
Pagpalain nawa ng ating Panginoon itong aking mga subscriber. Kaya yung pong mga hindi pa po na isasama sa aking panalangin, aba ay mag-subscribe na rin po kayo dito sa Birana Live Studio TV. Dahil sa tuwing mayroon akong vlog ay lahat yun ay pinagdadasal ko lahat ng mga subscriber ko. Kaya mag-subscribe na rin po kayo. Yung bang pinapanood nyo, yung mga nakalawit ang dila, sinasabi ba yan sa inyo na sana swerte ay dumating na sa inyo? Yung ba isang vlogger na ang lapad-lapad ng ilong na halos matakpan na yung buong mukha sa laki ng ilong, sinasabi ba na sa inyo na pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon? Wala kayo maririnig niyan. At yun na mga vlogger na abogado na walang ginawa kundi magsigaw ng bobo, ay siya na mapala itong numero 1 bobo, kaya nga natanggalan ng lisensya yan. Ganon din yan, parang troso din ang ilong niyan. Yan si Gadon Ilong. Yan. Yung sabi ko, meron din isang abogada dyan na mas masahol pa sa mukha ni Zoraida. Pag nakaharap, pag nakatalikod, kamukha niya si Junicia. Ayan po, at muli po ang aking pasasalamat sa inyong lahat, mga kaibigan. At nawa ay mga matay na lahat itong mga kawatang ito para kahit paano naman ay umangat man lang ang inyong mga buhay. Mahal na mahal ko po kayong lahat.